Tata, gara. Tata! Arang ka bugoy. Hi guys, welcome back to my channel. Good evening po everyone. So yun guys, sagutin natin yun dahil may nagtanong, may nakita akong comment na nung simula nung nakauwi ako dito sa Pilipinas, nakatanggap na ba ako ng sahod? Or natanggap ko ba yung nakakuha na ba ako ng sahod sa aking pagbablog? So yun, sagutin natin yan. So actually nasagot ko na yan dati siguro, pero balik lang natin, ulitin na lamang natin. Pasensya na kayo kung maingay pa rin sa labas kasi naginuman yung mga uncle ko, brother-in-law ko, and then yung kapatid ko, naginuman sila sa labas. Naginuman sila ngayon tapos mamayang madaling araw, trabaho na naman sila. Ganun yung ano nila dito. Pero hindi naman madalas ang ginuman, minsan lang din. Kasi pagod na din sila sa trabaho. Yun guys, sagutin natin yan. Simulan natin kung nakatanggap na ba ako ng sahod. Simulan natin doon sa kung na-transfer ko na ba yung bank account ko, yung baga nagpagawa na ba ako ng bank account ko, o nalipat ko na ba yung sahod ko sa bank account ko mismo dito sa Pilipinas. So yun guys, hindi ko pa siya nalipat. Tsaka wala pa po akong bank account. Hindi ko pa rin po siya nalipat. Ang ginagawa ko pong ano dati na yung nakatanggap ako dito ng sahod sa 5 months ko dito nag-stay sa Pilipinas, 2 beses ako nakatanggap ng sahod. Ang ginagawa ko is nakikisuyo ako doon sa kababayan natin kay Ate Bel. Hi Ate Bel, shout out, good evening. Sa Nepal, na dahil Nepal pa rin yung bank account ko, diba po, is ang ginagawa ko is pag dumating yung sahod ko, sinisend ko doon kay Ate Bel. Tapos yung husband niya na nasa Qatar, siya yung magsisend sa akin dito sa Pilipinas. Dahil bawal, hindi ko rin alam. Parang hindi po pwede na mag-send yung Nepal dito na, yung Nepal hindi pwedeng maglabas ng pera sa kahit na anong bansa. Yun yung pagkakaalam ko. Pero di ko lang sure guys ha, basta yun lang yung alam ko guys ha. So yun po. Kaya yun yung ginagawa ko. Kaya natanggap ko yung sahod ko nung 2 beses dito sa Pilipinas. Kasi ganun yung ginagawa ko. Sinisend ko sa kay Ate Bel. Tapos yung husband niya nagsisend sa akin. Ganun. Pero 2 beses lang yun. At saka hindi na ako nakasahod simula nun. And then actually dapat talaga nung kailan yun, nung 23 or 24, dapat may sasahurin talaga ako, may makuha sana ako ng mga $100 or $120. Kaso hindi natuloy guys, hindi natuloy dahil may nagka-problema yung bank account na asawa ko. Hindi na ma-open. Bago dumating yung sahod ko, hindi pa dumating yung sahod ko, nagka-problema na yung bank account na asawa ko. Hindi na siya ma-open. Ang sinasabi doon, expired na daw yung bank account na asawa ko. So, kailangan ko daw i-renew. Yun yung sinasabi doon. Yun yung nakalagay na sulat doon ha. So, sabi niya kailangan daw i-renew ulit. So, hindi ko alam kung paano yun i-renew kasi sa asawa ko naman yun eh. Tsaka yung naggumawa kasi nung ba ako na asawa ko is yung pinsan ng asawa ko na nasa UK na ngayon. Tsaka nagtanong din ako sa asawa ko, hindi niya rin alam. So, sabi niya sa akin, tatanungin niya sa pinsan niya. Una, hindi ko talaga siya ma-open guys ha. Kasi ano lang siya, may inano siya ng instruction na expired. So, sabi niya doon, expired na daw yung account, tapos pindutin ko lang daw yung continue sa mga ibang ibang detalye ba. So nung pinindot ko yung continue, hindi naman talaga siya pwedeng ma-open. Sabi nila wala daw laman yung bank account kaya hindi siya pwedeng ma-open.
Actually, yung bank account ko, may laman yun ng mga 380 rupees. Nepali money yun. Pero kulang yun siguro dahil once na pagsasahod kasi is malaki yung kinakaltas ng bangko. Kaya ayun. Hindi ko na siya ma-open. So, dapat makuha akong sahod sana talaga ngayon. Excited pa naman ako guys kasi di ba nga kailangan ko din yun. Kailangan ko yung pambili ng gatas ni Aji or kailangan namin dito sa bahay. Kaso hindi na tuloy. Parang ano talaga ako sa asawa ko. Nung ulit ako sa asawa ko na gawin niya ng paraan. Tinatawagan niya doon yung bangko sa Nepal. Baka pwedeng sila na lang yung umano ng OTP ko. Tapos isabihin na lamang sa atin yung ganun ba. Sabi niya hindi daw po pwede. So, pero susubukan pa daw ng asawa ko kung magkagawan pa ng paraan. So tinawagan niya rin din niya yung pinsan niya. So, busy na rin kasi yung pinsan niya dahil nga may work na doon sa UK. Hindi ko lang alam kung anong work ng pinsan niya sa UK. Stress talaga ako guys, sa totoo lang. Kasi hindi ko alam kung paano ko makukuha yung sahod ko. Tapos ngayon, wala pa naman akong bangko. So, hindi ko, paano ko ililipat yung bank account ko sa mismong bangko ko. Sabi ko talaga, hey, naku, paano na kaya ito, no? Paano kaya gagawin ko? Magpapagawa daw ako ng nagpagawa na ako guys nung tawag dito yung sa remittance sa Cebuana Manata yun. So nagtanong ako kay Tiyam kung pwede ba yun. So sabi niya naman di siya sure kung pwede ba yun kasi yung kay Tiyam na bangko niya is BPI daw. So, sabi niya sa akin naman, advice niya sa akin magpagawa daw ako ng BPI. May yun, magpagawa ka daw doon is may daw yun, parang deposit na 3,000 ba yun. Yun yung sabi sa akin ni Tiyam, kung di ako nagkakamali. So, dahil wala pa rin naman tayo ngayon. Wala talaga ako guys, sa totoo lang wala talaga. Kaya hindi ko muna mapapagawa hindi muna ako makapagpagawa ng bank account kung yung mga ganyan ba. So, nagtanong-tanong din ako dito sa mga auntie ko or sa mama ko. Sa mama ko naman wala siyang bank account. Yung ate ko din naman is wala din silang bank account. So, nagtanong-tanong ako baka pwedeng, sa iba ba dito ba, mga pamilya ko, na baka pwede sa kanila na lang yung yung sahod ko ba. Lipat natin doon ba. Pero, pag gagawin pa natin kasi yun, i-transfer natin doon sa kanila, medyo kutit pa din talaga, no? Kaya dapat lang sana talaga is gumawa tayo ng mismo natin para madiretso na talaga sa atin para wag na tayong maggawa-gawa ulit ba. Nandito kasi yung lolo at lolo ko kasi birthday nga ng pamangkin ko. Kung nagsabi yung uncle ko na wag daw silang uwi ngayon kasi maputik yun dun sa bukid. Uy! Dun sa ilang, ay sa buhangin. Ay buhangin ilang pala yun guys, sorry. Maputik yun doon kina lola. Tapos hindi ka basta-basta makapasok doon kasi kung motor ka, maputik talaga doon. Malubong lang ang motor dito. Kasi sabi na uncle ko na wag muna daw silang umuwi ngayon. Bukas na lang daw kasi lalo na't ngayon gabi na. Madulas yung kalsada. Pero gusto talaga umuwi ng lola at lolo. So yun guys. Nasabi ako din sa asawa ko na bakit hindi siya nagsabi sa akin na kada 1 year pala yan parang 1 year, kada 1 year niya tawag dito, ano pang tawag dito kada 1 year na nire-renew yung bank account niya. May ganun palang bank account gano'n guys, no, na kada taon is magre-renew ka, no. Nagulat na lang talaga ako sinong pag-open ko, hindi na lang talaga siya mabuksan. Doon na ako nagulat na gano'n na ako sa asawa ko. Una tinanong pa ako na asawa ko, bakit may sahod ka ba, yung gano'n. Oh, wala. Kahit bakit kung wala bang sahod, hindi mo ba pwedeng gawin yun para ma-open ko na siya bago dumating yung sahod ko. Pero nag-ano kasi yung asawa ko, naglit-lit siya ba. Dugay kay siyang mugkuan na, sige pa siya, daghan pa kayo siya kuan, sige pa siya ingon nga. Lagi buhaton na ako, buhaton. Antod lagi sana kuan na lang, wala.
Wala na noon ko yung makuha noon. Di na ako ito makuha. Hindi ko na yun makuha yung sahod ko last month. Na-stress talaga ako dun guys. Actually, hindi ko alam kung paano ko yun makuha. Kasi kailangan ko yun. Until ngayon, nagtatanong pa rin ako sa asawa ko na pwede baka pagawan niya pa ng paraan. Tumawag siya doon sa sa bangko ng Nepal. Hanap pa ng number ng cellphone, pwede bang palitan yung number ng cellphone, number ng mga dalagita doon sa Nepal, yung ganun ba. Kaso lang yung number na, yung bakon kasi nakalagay yung mismo yung number sa Nepal, yung mismong number ng asawa ko. Kaya parang mahirapan talaga. So yun guys, nandito na lang muna. Dahil talagang inaantok talaga ako. Medyo nag-ano talaga, yung tawag dito, nag-blurred yung paningin ko. Naantok na, kanina pa sana talaga ako matulog. Yung si Ayman at si RJ tulog na naman na. Si Arin lang yung hindi pa kasi nakatulog si Arin kaninang tanghali. Habang nagtutupi ako, nakatulog si Arin. Dito na lang muna guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. So, sana pray nyo po ako na sana makuha ko yung magawa ng paraan, makuha ko yun. At sana makagawa na ako ng mismong bank account ko. Yun. Maraming salamat po sa inyong lahat guys. Hanggang dito na lang po. God bless us all. Thank you so much po. Bye bye. Good night po everyone. Bye.